Daway get sikap iti action iti sawana ni. Amen. Naimbag na sisapa, kagaya kakapsat, palakpakan tayo pa yung maniti Diyos na maso aking ito. So, tatangag sa pangagat madaydayo di Diyos, gabuta, nagkakadwa tayo ng awan, nyaman, nasaksakitan na Amen. Mali ka muna, sakit na kamyo, or something else. So, tatangag sa pangagat, naimbag. Kata, iba ka man itikabay mo kat, naimbag di Diyos. Amen. Madaydayang, bagamit tikabay mo, madaydayang di Diyos. Gapunta kabay ka itata. Amen. Praise God. Malakpakan tayo di Diyos. Amen. So, tatangag sa pangagat, iti pag-adalan tayo tatangag sa nasasaw niya po Diyos kat iti pamagat ng agad naimbag na damat. Di po ba itibiyag tayo ng agad naimbag dati mamilibre kanya tayo. Amen. Amen. Nagre-relax tayo dati manglibre na. No, kasi ti nasal, mapantay ti nasal. Kaya dati manglibre kanya tayo, permiti, ragsak tayo. Yung di tayo ako, nagsakripisyo pima dahil ng libre. Amen? So, kasta tatamit madayaw iti Diyos iti biyag iti tunggal may sa kanya tayo nagkat ipagtutungtungan tayo kaskuna magandang balita ng kagandahang loob ng Diyos. Pag sinabing kagandahang loob, biyaya po, ito po yung biyaya. Sa ibang salita, iti biyaya, iti grasya, iti regalo. Kaya makita tayo na ito'y gift nga ito, ito'y grace. Tako na iti Greek na kunada, charis. Pag sinabing charis, ibig sabihin, hindi karapat-dapat na pabor. Intan na kanyang nga libre, uray saan ko mga karapat-dapat para kanyang nga iterbiyay. So, tapos yung isa pang ibig sabihin nito, nung biyaya, hindi karapat-dapat na kabaitan. Inter niya kanya tayo ajay kabaitan na sana ay hindi yung parang tayo hindi naman tayo mabait sa katotohanan. Pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon, inter na biyaya. So ngayon po, ating magandang balita nga ating napagtungtungan tayo doon sa nabasa ko kanina sa Galatia 1 verse 11 to 12. Hindi po ito kathanang tao. Hindi ito tinanggap mula sa tao. Hindi ito itinuro ng sinumang tao. Kaya Apostol Pablo, si Jesucristo mismo ang naghayag nito kay Apostol Pablo. So ibig sabihin, ang magandang balita ng biyaya ng kagandahang loob ng Diyos nating pag-uusapan, hindi ito turo ng tao. Mismo ang Panginoong Jesucristo ang naghayag nito kay Apostol Pablo. Kaya hinihiling ko po na tayong lahat ay tumayo at sumandaling manalangin. Salamat po, Panginoon, muli sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa buhay na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Nagyamang kami, Apo, itikas taunay nga panag-ayat mo, itikas taunay nga parabor mo, itibiyag ititunggal may sa kanyami. And Lord, maraming salamat din po, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, nabigyan niyo po ako ng karunungan, kaalaman, nagmumula sa iyo, sapagkat limitado lamang ang aking kaalaman, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy po na buksan niyo po ang puso at isipan ng bawat isa sa amin, tapitikas tayo at maawatan mi. Ajay sa saong pagsasalusaluhan namin ngayong umaga. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri, pasalamat pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, tugaw tayo. So, yun
yun po yung ating pag-usapan, magandang balita. Okay? Itong magandang balita na ito, sabi ko nga kanina, hindi ito kathan ng tao, hindi ito tinanggap mula sa tao, hindi tinuro ng sino mang tao, si Jesucristo mismo ang naghayag nito kay Apostol Pablo. Sabi ng unang Korinto, chapter 15, verse 1 to 4, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi ng kasulatan. Bilang pagpapaliwanag po sa salita ng Diyos, ipinapaalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ng Korinto ang magandang balitang ipinangaral niya sa kanila. At ang magandang balita na ipinangaral niya sa kanila, ito yung tinanggap niya. At naging saliga ng kanilang pananampalataya. At makita natin, at sa pamamagitan din ng magandang balita na ipinangaral ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, naligtas sila sa pamamagitan ng totoong pananampalataya sapagkat ibinigay ni Apostol Pablo sa kanilang pinakamahalaga. Pag sinabing pinakamahalaga po, ito po ay mas mahalaga sa buhay na meron tayo. Mas mahalaga dun sa mga bagay-bagay na tinatamasa natin. Mas mahalaga dun sa mga bagay-bagay natin natatamasa ngayon. Ito po yung pinakamahalaga na ibinigay ni Apostol Pablo dun sa mga taga-Korinto na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Yan po yung magandang balita. Walang iba kundi si Kristo. So tata, ato'y na ibang nadamag na ato'y, kat na-receive kayo ba? Natanggap na po ba natin ang magandang balitang ito? Parapakan natin si Lord. Amen. So, kastaunay, iti panaliadan ni Apostol Pablo, kadagiti taga-Korinto. Kaya't na maamuan da, nukasanuda, nga tinanggap ajay na ibang nadamag. Nga awan sa bali nga naimbag na damag nuligat ni Kristo. Tumutukoy po ang magandang balita sa tapos na gawa ng ating Panginoong Yesus. Paano siyang naging naimbag? Sa ano nga nagbaling na naimbag, ajay naimbag na damag? Gamuta nag-adu, iti benepisyo nga intad na kanya tayo. Nag-adu iti pakinabang nga naala tayo, ijay naimbag na damag nga inaramid ni Kristo Jesus. Amen. So, kasjay, kas makita tayo gagawin yung kakabsat, ipang-remind ni Apostol Pablo, kadagiti taga-Korinto, dagiti namati ito'y Korinto, kat hintil dagito'y. Datayo met, kat hintil lang. Amen. So, nga datayo tikat katungtungan, dagito'y sasaw ni Apo Diyos, nga hintil. So, napakahalaga po ng magandang balita, na kung saan, itong magandang balita na ito yung kamatayan ng Panginoong Yesus. Ito yung pagkalibing ng Panginoong Yesus. Muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. At ngayon, gaputa na amuan tayo, nga dato'y na ibang nadamag na atoy, tinanggap tayo. Inyamet, iti pakinabang na. Ano yung pakinabang na natanggap natin sa magandang balita na sinampalatayanan natin? Di po ba, pag nagtrabaho tayo sa isang kumpanya, natipakinabang tayo at sweldo na. At sweldo na. At tipakinabang tayo nuwag at ipakikarpintero. Doon sa pakigawaan ng bahay, meron pong pakinabang may sweldo. Uray, ijay pangmati tayo, ijay namatyan tayo, na inarawin niya Apo Diyos, ijay krus, iti Kalbaryo, at dapat lang pakinabang na kanya tayo. Sa nga barang-barang, ijay panakatay ni Kristo, ijay krus, iti Kalbaryo.
Sa nga bareng-bareng, ajay pag nakailan sana ajay krus iti Kalbaryo. Kita man din kaabay mo, bareng-bareng sa. Pasensya po kayo sa Ilocano ko kasi nag-aaral pa po ako. So, mag-react na lang po kayo kapag hindi nyo naintindihan. So, ganun po. Pamunang nga, pakinabang, ijay na matyan tayo nga na ibang nga damag, tayo ay ligtas magpakailanman. Babae, ijay na ibang nga damag, ijay naraming ni Kristo, ijay krus iti Kalbaryo. Nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Kuna iti Efeso chapter 2 verse 8 and 9 ng Tagalog Popular Version ng Biblia. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos. Pag sinabing kaloob, gift, regalo. Diba gamit ikabay mo, regalo. At ati regalo. Nung regalo, hindi binabawi. Amen. Tano ti tao, mabaling na bawin na, nung mali na makayatan jay tao. Nung iti Diyos, niya tintad na sa mga bawian. Amen. Diyos tayo, ang Diyos po natin, hindi bigay bawi. Amen. Pag niligtas ka niya, pag niligtas tayo, ligtas na tayo magpakailanman. Uray, araming katbasol, saan nga maawan dyan? Kaligtasan. Hey, pag-usapan natin mamaya yung pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Dahil gawin niya, kahit magbasol tayo, kahit guilty tayo. Permit, kinagilty tayo. Gapot at amo tayo, saan nga pinakawan ni Apo Diyos, agijay aramidin tayo nga basbason. Iti nakaraan, kan itata, kan jay, saan tayo pa yung narami. Amin tayo dapat nalpas na. Ijay cross iti Kalbaryo. So, yan po yung ating ipapaliwanag mamaya. So, yung una, napakinabang natin, ijay na ibang na damag na ni Kristo, ijay naramid na ijay cross, tayo ay ligtas magpakailanman. Iba gamit ikabay mo, ligtas ka na magpakailanman. Ang nanayong ka nga, nga tiligtas tilo ka, naisalakan ka nga ang nanayon. Amen. Palakpakan tayo kay Diyos, libre tayo tawag, ibayad na. Amen. So dahil dati, pakinabang tayo, ijay naramid ni Kristo, ijay krus ti Kalbaryo, ajay di naimbag na dama. Iso nga naimbag. Amen. Palakpakan tayo tiyago. So sabi dito, pag sinabing kaloob, regalo, hindi po ito sa pamamagitan ng gawa. Sandal nga pinagtrabahoan, ni Kristo amin tinang trabaho. Iba gamit ikabay mo saan na sikat ng trabaho. Ni Kristo amin. So ajay, kaya walang may pagmamalaki ang sinuman. Kung ito, halimbawa, kung ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng ating gawa, nag-adu iti hambog ijay lagi. So, kaya sinabi ng Panginoon, kaya binigay niyang regalo, tapnitikas tangagat awan iti mayabang sa langit. Amen. Palakpakan tayo tiyapo. So, pangadwa, nga pakinabang na natanggap natin sa magandang balita sa tapos na gawa ng Panginoong Hesus na sinampalatayanan natin. Tayo ay pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan magpakailanman. Pag sinabing lahat, uray diyay madimpay nga naramid nga basol, pinakawanan ni diyay krus ti Kalbaryo. May biblical verse po tayo dito. At meron ding panganib, warning, no agtuloy ka nga ba at aramid iti basol. So as dyan, at ang consequence na, nang pinakawan na kanya po Diyos. Una na to'y Hebreo 9:12. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at buya ang kanyang inihatog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Take note yung salita, magpakailanman. Maminsan lang sa anin nga, paulit-ulit nga, simrap niya po Diyos, ijay dakong kabanal-banalan.
Maminsan lang. Iso nga nung maminsan, awan ng ulit nga matay para itibasol. Maminsan lang. So, kas makita tayo gagayang ken kakabsat, ito'y Hebreo 10 verse 17 to 18. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan. Kalilimutan ng Panginoon ang ating kasalanan. Kaya pinatawad niya yung ating mga kasalanan. At kasamaan, sapagkat ipinatawad na. Pag sinabing ipinatawad, wala na, tapos na. Ibagang tikabay mo ng pasel. Alpasin. Pinatawad na. Pero pag sinabi ng Biblia na papatawarin pa lang, hindi pa tapos. Pero napakaliwanag po ng salita ng Diyos, ipinatawad na, nalpasin. Awanin ti, mamatay pa yung manin. Awan. Maminsan lang. Ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Kunati Hebreo 10, 17 to 18. Ato pa i-proof na versikulo. Sa Efeso 1, verse 7, Tagalog Popular Version po ang aking gamit na Biblia. Una na ito'y tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Pag pinatawad, tapos na. Nalpasin ni Jack Cruz di Calvario. So nga ibagat tikabay mo saan ka nagdanan. Agdanag ka lang no saan nagpaiso jay pinamating ijay na ipagmadama. No saan nagpaiso ajay pinamatya agdanag makarit na katdanag. Nganta agpaiso karon jay namatya madikan na agdandanag. Ibagat tikabay mo saan ka na madanagan. Palakpakan tayo ni Diyos. So, muna na ito'y ganoon kadakila ang kagandahan loob ng Diyos. Kasi makita tayo gagayon kay kakabsat, iti dispensation, itatangag, dama, biyaya, awa, habag, grasya, iti Diyos. Iso nga, at tayo ito'y babaon iti grasya ni Apo Diyos kanya tayo. Babaon iti naimbag na damag na pinamatyan tayo. Amen. Palakpakan tayo di Apo. So may isa pa yung supporting verse. Tapos itikas tanay mapanagnakat tayo nga talaga nga pinakawan ni Apo Diyos. Amen. Iti basun tayo. Unang Juan chapter 2 verse 2 ng Tagalog Popular Version. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. At sabi ng Roma, pinakawan gawin ni Apo Diyos, amin nga basin tayo, hindi na po niya tayo huhusgahan. Iso nga ibagamit ikakabay mo, saan ka nga judgmental. Sige po, wag po kayo mahiya. Praise God. Kasi ang Panginoon Jesus, hindi po niya tayo huhusgahan. Kasi pinatawad na nga eh. So paano pinatawad ng Diyos ang nakaraang kasalanan, ang kasalukuyang kasalanan, at yung hinaharap na kasalanan natin? Kasano na ngayon nga pinakawan, Pastor? Alamin natin yung original na kahulugan ng kasalanan. Ang muntay dyan original na ibig sabihin ajay baso. Amen. Ato yung Greek na. Greek. Nga i-explain tayo lang sa Tagalog. Tapos di kasta maawatan tayo. Amen. So, number 1 na original na kahulugan ng kasalanan. Hamartia. Ito po yung Grego. Dahil ito'y hamartia na kunana. Ito yung kasalanan na minana natin kay Adan. Dahil ito'y itibasol nga nagkapu kini Adan. Namana tayo kini Adan. Ito yung kasalanan konektado kay Adan. Ito yung sinasabi natin sumpa ng kasalanan. Ito yung kasalanan iti lubog. So, ang halimbawa kong versikulo ng kasalanan ito ay yung Roma 3 verse 9 to 10. Kunanan to'y, ano ngayon ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hintil? Hindi. Tulad na nga ng aming sinabi, ang lahat ng tao ay
makasalanan. Yung makasalanan ditong salita, hamartia po, ito po yung kasalanang konektado kay Adan. Dahil ijay naman na tayo kini Adan. Dahil baso nga ito Kan ijay Juan 1 verse 29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yung kasalanan ng sanlibutan, ito po yung sinasabi kong hamartia. Konektado kay Adan. So yan po yung halimbawa mga bersikulo ng pinatawad ng Panginoon. Ngayon, sa papaanong paraan pinatawad ang kasalanan konektado kay Adan? Ito po yung bersikulo. Unang Korinto, chapter 15, verse 3. Ito ay pinatawad sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Yung kasalanan konektado kay Adan. Pamatsyan tayo kaya. Amen. Palakpakan tayo diabo. So muna na ito sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. Dahil sa ating mga kasalanan, iso nga nakaisuna. Iso atay diyay baso nga nagapok, konektado kin Adan. Babaan iti pa nakatay ni Kristo iti krus nga isulti na ibang nadamag, pinakawan natin ay konektado kin Adan. Naintindihan po ba natin? Para tayo diyan. So, ganun pong paraan pinatawad ng Diyos yung kasalanan na konektado kay Adan. Ngayon, pangalawa, yung paraptoma naman. Pag sinabing paraptoma, ito yung kasalanan hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos ayon sa iyong konsensya o di pagsunod sa kautusan ng Diyos. Halimbawa na bersikulo ng kasalanan ito na hindi natin pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa kautusan ng Diyos. Efeso 1 verse 7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Yung kasalanang binabanggit ditong salita, paraptoma, ito yung hindi natin pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa kautusan ng Diyos. Ito po. At sa Colosas 2 verse 13, kayo'y dating patay dahil sa kasalanan. Yung kasalanang binabanggit dito, ito po yung paraptoma. Kasalanang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos ayon sa iyong konsensya o di pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. So sa papaanong paraan pinatawad ang kasalanan, hindi natin pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi natin pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ito ay pinatawad sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Dugo ni Kristo. Pag ina-explain po kasi ng iba, hindi po nila kinukumpleto isang anakahan. Mali tayo amo. Ti amo tayo lang na tayo suna. Nga mali tayo amo, dyan original nga ibig sabihin itibasol. Isang akastapti, pero nga kinagilti tayo, magbasbasol tayo. Amen. So kasi nung maawatan tayo dahito, saan tayo nga magilti, ipanagbasol. So kasi so, yun din po ay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo pinatawad. Efeso 1 verse 7. Yung binasa natin kanina. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, pinakawan na ating nabaso. Ajay, kinatangkan ti ulo tayo nga sa tayo nga surot, iti kayat ni Apo Diyos. Babae iti konsensya tayo. Nag-ado iti palpak tayo. Nga gaputa makawatan na tayo iti Diyos, pinakawan na diyan, iti krus ti Kalbaryo. Ibagamit ti kaabay yung pinakawan na ka. Hasta una iti grasya ni Apo Diyos. Hindi mo deserve na patawarin. Hindi natin deserve na patawarin tayo ng Diyos. Gaputang managbasol tayo. Amen. Itiro pa pa ilang managbasolin. Titigan mo pa lang ang isang tao mula paa hanggang ulo.
Hinrated mo na. Basong diyayin. So, iti Diyos tayo man nakaawat. Ang una na managbasol tayo. Iso nga, pinakawan na tayo. Babae iti darana. Amen. Ajay ti pakinabang, iti pa nakabubo, ajay daran ni Apo Kristo. Palakpan tayo ti Apo. So ngayon, yung pangatlo, hamartano. Ang hamartano naman, ito yung kasalanan na gagawa natin sa ating kapwa at sa ating sarili. Ito po yung kasalanan ginagawa natin sa ating kapwa, ititaabay mo o isa sino man. Kaya itibagi tayo. Di ba? Ang dami natin nagagawa, di po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So, ada ti halimbawa ng mutlang na versikulo. Mateo 18 verse 21. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala? Yung salitang nagkakasala dito, ito po yung kasalanan na gagawa natin sa ating kapwa. Ibig sabihin, laging nagkakasala yung kapwa natin sa atin, lagi tayo nagkakasala sa ating kapwa. Paulit-ulit na lang. So, yun po, sa akin, 7 beses po ba? So, yan po yung halimbawa nung hamartanong nagagawa natin kasalanan. At dun sa Juan 8 verse 10 to 11, kunanat to tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hatulan, umuwi ka na. At mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. So at may isang halimbawa, iti hamartano. Yung kapwa mo paulit-ulit na nagkakasala sa iyo, humahatol sa iyo, hinahatulan tayo. So ngayon, sa papaanong paraan pinatawad ng Diyos ang kasalanan ito? Na itong kasalanan na nagagawa natin sa ating kapwa at sa ating sarili. Kasano na nga yung pinakawan? Ito ay pinatawad sa pamamagitan ng paghandog ni Kristo ng kanyang sarili. So, maliwanag po ba? Sa pamamagitan ng paghandog ni Kristo ng kanyang sarili. Unang Juan 2 verse 2. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Di po ba, wala na po tayo napakaliwanag po ng versikulo ng salita ng Diyos. Kasalanan natin at kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng paghahandog ni Kristo ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo, pinatawad na. Amen. Palakpakan tayo diyan. So, yun po yung paraan. Yung tatlong kasalanan na yan, hamartano, paraktoma, hamartamo, pinatawad na po ng Panginoon. Ngayon, kailan ba pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan? Kasano na ngayon? Kailan ba? Revelation chapter 13, verse 8. Hindi ko po siya ginuan sa Tagalog, i-English ko, pero ipapaliwanag ko siya ng Tagalog. Okay lang po? Una na to and all who live on earth will worship Him. Those whose names are not written in the book of life of the Lamb who was slain from the beginning of the world. Itong sinatawag na Lamb, ito po yung tupa. Slain, yung sabi niya slain sa English, pinatay. Yung tupa na nagmamayari ng libro ng buhay, pinatay bago pa likhain ang sanlibutan. Ibig sabihin, bago pa nalikha ang mundo, meron nang namatay para sa ating mga kasalanan. Pinakawanan. Alam niyo po ba, sa mata nating tao, ang alam natin na pagpapatawad ng Diyos sa atin, kung kailan pinatawad ng Diyos ang ating kasalanan, ay nung year 33 AD, nung namatay lang siya sa krus. Yun yung alam natin. Pero sa mata ng Diyos,
Dahil ang tao kasi hindi parehas ng pagtingin ng Diyos. Ang pagtingin ng Diyos, alam natin na ang Diyos natin makapangyarihan sa lahat. Amuna, amin, na mangyari. Sampay lang na mangyari, amuna. Amen. Dahil dati Diyos tayo. So, hindi pa man nagkasala ang tao, meron nang ibinigay ang Diyos para sa atin, para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Bago palikhay ng mundo, pinakawan na tayo. Ibig sabihin, sa mata ng Diyos, makita natin, pinatawad na tayo. Ngayon, dahil pinatawad na ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan, ito ba ay lisensya natin para patuloy pa rin tayong gumawa ng kasalanan? Di ba lisensya tayo, tapos tikas na natin at aramid tayo tibasol? May mga Kristiyano talaga na naglalaro ng kasalanan talaga. Nagado. So, ano yung panganib na maaaring suungin ng mga mananampalataya kung sila'y maglalaro ng kasalanan? Pero ito po yung tandaan natin na sa mata ng Diyos, sa harap ng Diyos, pinatawad tayo dahil sa ginawa ni Kristo. Pero yung consequence, kapag tayo gumawa ng kasalanan, masagrap tayo. So kung na ito, ang paalin sa paglalaro ng kasalanan ay, number 1, aanihin mo yung natural na kahihinatnan ng kasalanang ginagawa mo. Aanihin natin. Nung nyati imula tayo, ituti. No agmula ka ti datos, sumat lang ti sa grapo. Di mo ba, nagwala ako dito sa sigaw. Iti consequence, iti natural na konsekwensya, iti ba, baso ngay narami ko nga pagwalwalak dito makaumat tayo kanya. Sa agdak na pansinan. Iso di iti normal, natural na konsekwensya, iti baso ngay narami ko. Yung jay baso na jay, pinakawan ni Apo Diyos, ijay krus. Nung tatlo iti kastahan at mapakawan da, pipilitin ko na bang humingi. Hingi ako ng pasensya sa'yo. Pag iti kastahan at maging matuwid ako sa harap mo. Pero sa harap ng Diyos, matuwid na ako. Sa harap ng tao, kaya kami din agdamot at ti pamakawan. Pagpakawanin da, nagwala ak dito'y. Jayti, tatlo iti kastahan at maging maayos. So diyay, yung diyay consequence, nasa graph ko. Inungungitan ka. Di ba? So, masagrap tayo. Kung ay di Biblia, Galatia 6:7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin. Sapagkat ang anumang ihasik ng tao, ay siya rin niyang aanihin. Iso di biblical verse na, iti natural na consequence, iti arami din tayo. Nudatos sa grapo. Di po ba? Palapakan tayo diyan. Yan po yung panganib sa mga naglalaro ng kasalanan. So, kasjay. Nung yati ihasik mo, isuti, magugod mo. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lukoy sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. So, isang halimbawa nito sa Biblia din lang, ang kwento ng alibughang anak. Sa Lucas chapter 15 verse 11 to 16. I-summarize ko lang. Ijay verse 12, hiningi niya yung kayamanang nauukol sa kanyang ama. Dinawat na. Kaya J 13, tinipon niya yung kayamanang nauukol sa kanya. Siya'y naglakbay patungo sa isang malayong lupain. Dooy, nilustay niya ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay. Pag sinabing maaksayang pamumuhay, pansamantalang kaligayahan. Gapoy tibasol, may naramid na. Di ba, nilustay niya. Dahil kayamanan, dun sa pansamantalang kaligayahan. At ano yung sinagrap na, hindi na ibusan, dahil kayamanan na. Ito sa verse 14, nang magugol na niyang lahat ang
ay nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon at siya'y nagsimulang mga ilangan. Wala na siyang pera kasi nilustay niya. Niya tinasagrap na. Naghihirap siya. Kaya ang natural na consequence ng kanyang ginawang kasalanan nung alibughang anak, wala siyang makain, wala siyang pambili ng pagkain, kinakain niya sa sobrang gutom niya yung pagkain ng baboy. Kapag naglalaro tayo ng apoy ng kasalanan, natural na masusunog tayo. Dahil tati panganib. Nga, i-imprenta tayo, panunod tayo, tibaso nga aming aramitin tayo, pinakawan niya Apo Diyos, babahan kini Kristo, dyan narabig na dyan krus. Ngayon tapos iti kasta, maging matuwid tayo sa ating kapwa, dumawat tayo iti pamakawan. Pasensya. So, kasdyan. Ito, sa Juan 5 verse 14, pagkatapos ay natagpuan siya ni Jesus sa templo at sinabi sa kanya, tingnan mo, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala, baka may mangyari pa sa iyo na lalong masama. Ay, ito po yung kwento ng pagpapagaling ng Panginoong Jesus dun sa isang may sakit. Ipinakita na ijay templo, imbaga na, limaingkaan. Ngam, huwag ka nang magkasala. Di ka nagbasol. Tano agbasol ka, baka may mangyari pa sa iyong masama. So alam ng Panginoong Jesus na may consequence nga sa grabon dagiti ag ay ayam itidakas. Nabasol. So pangalawa po, na consequence kapag tayo naglalaro ng kasalanan, maagang pagkamatay. Maaring ito yung maagang pagkamatay natin. Bakit? Sabi ng unang Korinto chapter 5 verse 5, ABAB translation ng Biblia, ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang katawan upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Hamakin mo itong verse na ito. Sabi niya, ibigay kay Satanas para sa ikawawasak ng kanyang katawan. Tapos, pero ligtas siya. Ligtas pa rin. So, makita natin, pag sinabing ikawawasak ng kanyang katawan, lakas to, yung masubraan ka, itibusog. Hindi mangyari. Mayroon din itong namamatay sa sobrang busog. Mayroon din naman namamatay sa sobrang gutom. Amin nga sobra, masama. Nakakasama sa atin. So, pakita natin, halimbawa, ito, yung sigarilyo. Yung sigarilyo, kuna natin, ito ay nakakasama sa ating lungs. Yung sigarilyo ka nga sigarilyo, nyati sa grabon. Matay ka nga dalos, may busti lungs mo. Kana, iso dyan tinatural na konsekwensya, no? Nagsiksigarilyo ka nga ka na yun. Kaya ito, iti arap. Pag lagi kang sangkaterba, yan ti mangyari. At kasabit ka, baka isupay ti pakatayan. Iso diyan. So, napakaliwanag po na lahat ng gawin natin na masama at mabuti, mabuot tayo dyan konsekwensya na. Amen. Palakpakan tayo kaya po. At higit sa lahat, ito yung pangatlo na panganib. Huwag ayaw ka itibasol. Ito yung critical. Ang panganib sa paglalaro ng kasalanan ay pagkawala ng iyong gantimpala. Maawat jay reward mo jay langit. Uray pa'y namati ka. Nung may salakang ka, ng awan reward mo. Huwag ayaw ka itibasol. At iti sagrado din. So, kuna iti unang Korinto 9 verse 27. Sa ibang translation ng Biblia po kasi, yung translation, hindi po yan yung kinasihan ng Diyos. Ang original na kinasihan ng Diyos, yung Greek. Ang totoong salita po kasi ng Biblia, Griego, Hebreo,
at Aramaico. Yan po yung tatlong salita. Yung translation, hindi po yan yung kinasihan. Pero yung salita na nandun sa translation, kinasihan po yun. Amen. Palakpakan tayo kaya po. So, ma-disqualified na magunod tayo, maawan, dyan Christ tayo, dyan langit, dyan kantimpala tayo, no ayaw tayo tibaso. Kuna iti unang Korinto 9 verse 27. So, kasta iti magunod, iti tao mag-ayang tibaso. Kaya, tanda tayo dyan muna, anong pakinabang nung dyan na ibang nga damay, kanya tayo ay ligtas magpakailaman. Pangalawa, tayo ay pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Pero pag naglaro ka ng kasalanan, masagrap mo jay consequence. Iti aramid na basol. Kaya, pagtalo nga pakinabang tayo. Ijay, inaramid ni Kristo jay krus. Tayo ay banal magpakailanman. Banal na po tayo magpakailanman sa harap ng Diyos. Tayo matuwid na sa harapan ng Diyos. Roma 4 verse 5. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay itinuring ng matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Babaan iti pamati tayo, ijay naramid ni Kristo, ijay krus ti Kalbaryo, tayo ay naging matuwid. Yan po ilagay natin sa isip. At tandaan natin, ang kaligtasan, ang kapatawaran, at pagiging banal ay libreng kaloob ng Diyos sa mga nananampalataya kay Kristo. Ngayon pag-usapan natin yung katuloy, number 4. Ang Diyos ay ayaw niya na ikaw ay may sakit. Mali na kaya't nga nagasakit mo. Mali na kaya ni Diyos. Kunang natin Marcos 1 verse 40 to 41, lumapit sa kanya ang isang kitongin na nakikiusap at nakaluhod na nagsasabi, kung gusto mo, maaari mo akong pagalingin. Dahil sa awa, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinipo ang kitongin at sinabi sa kanya, gusto ko, gumaling ka. Maging sa ating buhay, kaya iti Diyos nga lumain dyan, sakit tayo. Amen. Amen. Palakpakan tayo tiyapo. So yung number 4, tayo ay gumaling sa pamamagitan ng kanyang sugat sa krus ng Kalbaryo ng Panginoong Hesus. Unang Pedro 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Babaan iti sugat ni Apo Kristo, jay krus ti Kalbaryo, amin nga sakit tayo ngayon, limain. Amok tayo dati parinong tayo. Kasama may pastor nagadumot tinamati, nagasakit na lata. Meron pong rason. Ito po. Ang dahilan kung bakit karamihan sa mga Kristiyano ay nagkakasakit pa rin. Ang paliwanag po dahil hindi nila kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon. Sabi po ng Biblia sa unang Korinto, chapter 11, verse 29, sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masakitin ang marami sa inyo at may ilan nang namatay na. So ang dahilan, no apay na nag-adu itinamati latang dasakit na gaputa, hindi po nila kinikilala at hindi nila binibigyang halaga, hindi nila pinapahalagahan yung tapos na gawa ng Panginoon sa krus, na babaan, itilatay, itisugat ni Kristo, pinagaling na po niya yung ating karamdaman. Pansinin po niyo yung New Testament, adya inaramid ni Kristo jay cross, puro pamati amin. Mali tayo nakita, nung pamatyan tayo. Amen? Hebreo 11:1. Babaan ti pamati, mamatmati tayo, itisan tayo nga makikita. Amen? So babaan iti pamati tayo, mababaan ijay nasagrab na Apo Kristo nga sugat, ijay krus iti Kalbaryo, limain tayo.
Ajay ti purpose, wapay nga nasugatan ni Apo Kristo. Saan nga nasugatan lang tapno matay. Ajay ti layunin na, tapno ti kasta na kilalanin natin yung kahalagaan ng katawan ng Panginoon. So pag di natin kinilala sa papaanong paraan, paano mo hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon? Ang una mong iniisip o ginagawa ay pambili ng gamot. Sakit mo, dahil ito yung una nga pagpanunutan. Saan mo nga papanunod nga? Apo, mamagmadya, pagpatsyak, nasikakat, nasugatan ni Jack Cruz, tapos lumaking, dahil ito yung sakit ko. Anong iniisip natin pag may sakit tayo? Pera, doktor. Ano kayang doktor ang makakapagpagaling sa akin? Nga tati, kwarta nga, magastos ko. Hindi po masama ang doktor, hindi po masama ang pera. Pero ang masama dito, kung bakit hindi natin inuuna o hindi natin pinapahalagaan ng Diyos. Yung katawan ng Panginoong Jesus ay dahil mas inuuna natin isipin at ipin makikita tayo. So kasi dyan, yun po yung dahilan ng kaya maraming tao ang may sakit. Kaya maraming yung mga mananampalataya na may sakit. So ngayon, panglima, last but not the least ay salamat. Natapos din. Panglima, importante po kasi ito ng ating pinag-usap na imbag na damat. So panglima, napakinabangan natin dun sa krus, ito yung imbag na damat. Tayo ay pinagpala at labis na pinaburan ng Diyos. Ikalawang Korinto, chapter 8, verse 9. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Hindi na ipasnay niya po Diyos, makita tayo mahirap. Ipasnay sunay dyan, sabsaba, sa dayami. Pangalawa, muntik maghiwalay si Jose at Maria. At wala siyang tirahan. Sinasabi rin po ng salita ng Diyos. At nung siya'y mamatay, grabing hirap, hinubaran siya ng damit nang nakapako siya sa krus. Paghubad, ang pagpapako po kasi ng mga Romano, nung panahon na yon, pag naipako ka, kahiya-hiya, ikatinda pa iti, damit mo, ibig sabihin kita lahat. O awanti, sabihin na. Makita amin, sobrang hirap ng nasa grab ng ating Panginoong Jesus. Tapos natin, mapayaman tayo. Hindi lang sa spiritual, maging sa physical. So paano natin, kasi mga pastor nagadunod ang alam kasi natin, pagka mayaman, pag marami kang kotse, marami kang bahay, alam niyo po ba, yung pag-isip pa lang natin, yung pinagaling ng Panginoon yung katawan natin, walang nangyaring yung sobra-sobrang pag-gising natin sa umaga, buhay tayo. Napakayaman na po nun. Amen. So basol tayo, agrig-rigat tayo. Apay, mali tayo amuno kasano tayo nga i-budget iti, kwartangan ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Inilita na tayo iti, panunot, tapos itikas tangan ka, mapagulong natin ng maayos yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. So ano narigat ka na ispas ngay, narigat ka namatay, basol mo na ita. Apay, binigyan tayo ng Diyos, kompletos, rekados, may kamay, may paa, may isip, intid na aminan. So pasday, babaan iti panagrigligat ni Apo Kristo, hindi si bibiyat pa'y suna, yun po tayo ay naging mayaman. Kaya sa Efeso 1:6, tinanggap po tayo ng to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted. Yung salitang accepted, ito yung tinanggap. Tinanggap tayo ng Diyos. Pag sinabing tinanggap, sa Greek, charito. Ang charito, ang Tagalog niya, ikaw ay pinagpala, pinaburan, lubos na pinaburan ng Diyos. Kaya tayo nagbibigay kasi pinagpala tayo ng Diyos.
Hindi tayo nagbibigay para pagpalain. Kasi tapos na po ng Panginoong Yesus yan sa krus. Tayo ay nagbibigay kasi pinagpala tayo ng Diyos. Pero ang turo ng relihiyon, magbigay ka para ikay pagpalain. Kung ganun ang mindset mo, yun ang mangyayari sa iyo. So, kasdas. So, life application. Iti naamuan tayong ajay pakinabang, iti naimbag na dapat. Paano natin ito isa sa buhay? Inyati aramin din tayo, duwalan. Share it. Ibig sabihin, ibahagi mo sa iba. Ajay naimbag na dapat na tinanggap mo, na pinakinabangan mo, ibahagi mo naman sa iba. Itad tayo kada itidad luma. No saan tayo nga natanggap tayo na ibang nadamag, awanti itad tayo. Tago awan tinanggap tayo, awanti maitad tayo. Mangtad tayo, gaputa dati tinanggap tayo. Amen. Kalakpakan tayo kiyapo. Sabagay, yun po yung application sa buhay natin. Yun natin, tinanggap mo, isunting itad mo. Nung malimitan sa sarili, hindi po totoo mabuting balita yung tinanggap mo. Pag totoong balita, yung sinampatayanan mo na yung tapos na gawa ng Panginoong Yesus, itad mo. Saan mo nga sarili? Gaputa, agpaiso dyan, sinampatayanan, itad mo nga itad. Saan nga mabalin na? Balin nga itad. Itad mo nga itad. So, distribute it. Ibig sabihin, yung pangalawa, ipamahagi mo sa iba. Sabihin mo siyang katabi, huwag mong sarili. So, yun po yung bunga ng mabuting balita sa atin, sa buhay natin. So, di tayo liwayan, di tayo liplipatan. Ibahagi natin sa iba, oras sino man na tao. Ibahagi tayo, natanggapin daw, saan, at least ibahagi tayo. Intad tayo. Awanan ti, basol mo ijayan. Basta yung share mo, mayatan. By niya po Diyos at ti makamu ijayan na tao. Importante, imbaga. Marinang liwed, kalapangan tayo ni Apo. Ganun ni Diyos, Inspector Pastor. Amen. Thank you, Pastor.